Praise God. Alam niyo po, isa po sa pinakamagandang offering po ng ating Panginoon, sa ating po Panginoon ay tayo pinag-offering ng ating pong papuri, ng ating pong mga kaloob, mga finances, and at the same time ay palagi po natin siya wini-welcome sa pamamagitan ng ating pong mga pagpalakpak. Okay? Pagka meron ng artista, diba? Palakpak ka, diba? Sino po dito yung pumalakpak na sa artista? Uy, ayaw niyo pang umamin. Hindi po ba? So it's the same thing. Ang ating Panginoon ay mas sikat pa po siya sa artista. So dapat po ay pasikatin po natin ang ating po Panginoon. Okay? Alam niyo po ba sino po yung kumakain ng keso? Okay, lahat tayo, no? Ano po? Okay, so ano po yung sikat na keso po sa atin? Yung Kraft, di ba? Kraft, yes, alam niyo po ba si Kraft, ang pangalan po niya ay James Lewis Kraft. At siya po ay dumayo po sa isa pong state sa US pagkatapos ay siya po ay nagtrabaho sa isang cheese factory. Nagano po siya, naging secretary po siya and then treasurer. At pagkatapos po ng isang taon, dahil po siya ay magaling, dahil po siya ay matalino, dahil po siya may kakayanan, ay siya po ay naging kapartner ng factory na ito. Just imagine, for 1 year na promote na kagad. Okay? So, kaya ikaw, sabihin mo sa tayo mo, kaya ikaw sipagsipagan mo. Okay? Para 1 year pa lang ay ma-promote ka na ng todo-todo. Magkaroon ka, maging kabahagi ka na ng isang kumpanya. Okay? At pagkatapos nun, naging kapartner po siya. Pagkatapos, inutusan po siya na magpunta siya sa Chicago. At sabi niya, sige, ayusin mo yung branch natin sa Chicago. Yun po pala, ay tatanggalin na po pala siya sa kanya pong pagiging partner. Okay, so abruptly, bigla-bigla, tinanggal na po yung kanya pong pagiging, yung partnership po nila na hindi man lang siya pinaabisuhan. So na-stranded po siya sa Chicago. Ang dala-dala niya lamang pong pera is $65. Yun lang po yung kanya pong natira. At ang ginawa niya po doon sa $65, umarkila po siya ng wala pa pong mga sasakyan noon. Ang gamit po noon, kabayo, di po ba, wagon. Yun lang po yung gamit po nila. Inubos niya po yun, bumili po siya ng wholesale, and then pagkatapos ni-retail niya para po siya ay makapagsimula. Pero struggling po ang kanya pong business. Although na meron po siyang pananampalataya that one day lalago ang kanya pong negosyo, tinawagan niya pa nga po yung kanya pong kaibigan, sinulatan niya nga po, sabi po niya ay by faith, sabi niya ay siguradong-sigurado magiging number 1 ang aking cheese factory. Pero bumabagsak yung kanya pong business. Meron po palang kulang. At ang nangyari po ay, ginawa niya pong kapartner ang Diyos. Okay? He became partner with God. Unang-una, nung kumikita na po, bibigay po siya ng 25% hanggang sa maging kalahati na po yung kanya pong nagiging offering. So sa madaling salita, ang Kraft cheese, hindi po ba well-known worldwide? So ganun din po ang buhay po natin. Kung gagawin po natin kapartner ang ating pong Panginoon, ay siguradong magtatagumpay ka. Amen? Halos, sige pala po na si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kapartner natin si Lord. Okay, praise God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Okay, let's continue to declare who we are in Christ. Sabay-sabay po namin, malakas. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to do the will of God. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. In Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. Sabihin mo sa katabi mo, ay blessing ako sa iyo, ha? Okay, kaya ingatan mo ko. Okay. Okay, wag mo akong isnabin sa kalye. Okay? Sige po, let's continue. In Christ, I'm confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in life. In Christ, I'm empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I'm protected, and no lies, no plans, and no weapons of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His love, grace, mercy, forgiveness, everlasting life, wisdom, guidance, and overflowing provisions. I believe and declare this is my year of double portion, breakthrough, and promotion, for I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared, my mind will be renewed,
and my life will never be the same. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Father God, once again, honor the words of your children. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na lahat ng aming pong sinabi, dineclare sa aming pong buhay, sa aming pamilya, sa aming pong church, sa aming pong bansa, Panginoon, ay magkaroon po ng katotohanan na at ito po ay mangyari sa aming pong buhay ng madalian, Lord God. Father God, bless your word, Lord God, as I speak to it, Panginoon, as I speak your word, hayaan mo na ito'y magbigay ito ng inspiration, kalakasan, kagalakan, kapayapaan sa iyong mga anak, Lord God, na nagtitiwala sa iyo. Father God, once again, we just want to thank you and we offer this moment into your hands. In this we pray. And everybody says, Amen, Amen, Amen. Sige po, we can all be seated in the presence of God. Alam niyo po, last Wednesday, we talked about the Good Shepherd. Sa Psalms 23, which is one of my favorite passage of the Bible. 6 verses lang naman po siya, no po? So napakahalaga that we should all be memorizing it. The Lord is my shepherd, I shall not lack. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou hast prepared a table before me in the presence of my enemies. And thou hast anointed my head with oil, and surely His goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Amen? So kaya nyo po yan, okay? So verse by verse, word by word, passage by passage. Kasi po napakaganda pong i-meditate po yung Psalms 23. Kasi po dito po pinapakita na sa ating po Panginoon, pagka siya ay ginawa mong pastol, ay siguradong-sigurado palagi kang merong pag-asa ng provision. You will always have the hope of provision, hope of protection, hope of vindication. Hindi mo na kinakailangan makipag-away sa mga kaaway mo. Ang Diyos ang makikipag-away para sa iyo. Amen? At siguradong palagi kanyang aalagaan because He is a great shepherd at hindi po niya pababayaan ang kanya pong tupa na handa palagi na magpabago sa kanya. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, hindi ako black sheep. Ayan, okay. Tayo ay mga mabubuting tupa ng Panginoon. Bakit yung iba nakayuko? Okay, praise God. Okay? So, palagay po natin daan, there is always hope. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, there is hope. Alam mo po, we have different seasons ng ating pong buhay. Seasons of joy, seasons of sorrow, seasons of abundance, seasons of lack. Pero tandaan po natin palagi, mga kapatid, na we should know how to handle every seasons of our life. Kinakailangan, we should learn how to handle the nights. Dumarating po yung gabi sa ating pong buhay at minsan po yung gabi sa atin ay mahaba. Okay? Para bang hindi na ba matatapos itong mga problemang ito, ang mga challenges sa ating pong buhay. And then there are also winters and disappointments of life. Yung mga ine-expect mo, hindi kaagad nangyayari. Yung panalangin mo, parang nauuntog lang sa kisimet, bumababa uli. Okay? Yung panalangin mo na gumaling, yung panalangin mo na promotion, hindi pa rin dumarating, yung panalangin mo na makarating ka ng Canada, nag-lockdown pa, di ba? Hindi ka tuloy makaalis-alis. Di po ba? We all have some disappointments of life. Hindi naman po kayo, lahat po tayo. No one is exempted about our sorrow, yung dumarating yung kalungkutan, pangungulila sa ating po pamilya, and then despair, and then at minsan po, paano malalaman kung ikaw ay nawawalan na ng nadidiscourage sa iyong buhay? Unang-una sa lahat, siyempre meron kang loneliness. Minsan nga nangyayari, gusto mo nang i-end ang buhay mo eh. Tapusin ang buhay mo. Di ba? Nakaranas po ba tayo doon? Yung gusto mo nang kunin ka ni Lord, palaging pinapanalangin, Lord, kunin mo na ako. Pero panainom mo ng vitamins. Okay? Okay? Po? And then, escapism. Minsan gusto mo lang tumakas. Di ba? Gusto ko na lang mawala. Di ba? Minsan may mga drama tayong ganyan, na matutulog ka na lang, pero gusto mo pang lumabas. Di ba? At tumakas, umalis doon, pero hindi ka naman, nandudong ka lang naman sa labas. Hindi ka naman talaga lumalayo, okay? Amen, tama po. And then sometimes we also have the feeling of being forsaken by God. Na minsan ay parang nararanasan natin na parang hindi tayo, parang tayong iniwanan ng Diyos.
Okay? So si Haring David is a very great character of the Bible. Di po ba? Siya po yung pumatay kay Goliath. He became king and he is the man after God's own heart. Hindi rin po siya exempted sa mga discouragement ng buhay. Kaya nga po sinulat po niya sa Psalms 42 verse 5, why am I discouraged? Bakit ba parang nawala na yung encouragement ko? Dumating na po ba kayo sa buhay na gano'n? Na parang hindi na kayo na-encourage. Minsan, parang paulit-ulit na lang buhay ko. Church sa Wednesday, church sa Sunday, offering, tithes. Di po ba? Practice. Okay? Tama po. And then, we have some discouragement. Hindi lamang po kayo. Ganun din po ako. Ano ba to? Katatapos ko lang mag-preach ng linggo. Mag-preach na naman ako sa Wednesday. We all have some disappointments. Tama po? Kaya po si Haring David, it's the same thing with him. Why is my heart so sad? Bakit ba minsan nalulungkot ka? May pera ka naman, kakakain mo lang, kagigising mo lang. Bakit nalulungkot ka? Tama po? Pero sabi ni Haring David, I will put my hope in God. Ilalagay niya po yung kanya pong pag-asa sa ating pong Diyos. Hindi po niya ilalagay ang kanya pong pag-asa sa kanya pong employer. Hindi niya po ilalagay ang kanya pag-asa sa Macau. Hindi niya po ilalagay ang kanya pong pag-asa sa pera, sa kanyang mga kaibigan, sa kanya pong pamilya. Ilalagay niya lamang po yung kanya pong pag-asa sa ating pong Diyos. Okay? Sabi niya, and I will praise Him again. So, ibig po sabihin, mga kapatid, minsan nakakaranas po tayo ng discouragement, ng lungkot. Pagka nakalimutan na natin magpuri sa Panginoon. Kaya dito na-conclude niya, sabi niya, I will praise Him again. Naalala niya na dapat pala ako ay nagpupuring muli sa ating pong Diyos. Ilan na po sa atin dito na minsan nakalimot ka na magpuri. Nakalimot ka na magpasalamat, nakalimutan mo na ang iyong devotion, nakalimutan mo na manalangin. So, this is your chance, mga kapatid. God is reminding each and every one of us that we need to praise Him again. Kung nakalimutan mo yung devotion mo for a few days, for a few weeks, it's time for you to start your devotion again. If you are not attending Hope Prayer, if you stop prayer and fasting, it is time to you to start prayer and fasting again. If you have stopped giving your offerings, giving the resources that God have blessed you and you forgot to thank Him, I think it's time to thank Him again. Okay? So dapat balikan po natin yung mga unang mga bagay na ginagawa po natin. Minsan po yan po yung nagiging dahilan why we are discouraged. Bakit po tayo nagkakaroon po ng kalungkutan? Upang ipaalala sa ating muli yung mga bagay na dati po natin ginagawa na hindi na po natin ginagawa ngayon. So what are you going to do when facing depressing situation and discouragement in life? Ano po ba yung dapat po natin gawin? Sabi po ni Haring David, ano po? Sabi po sa 42 verse 2, sabi po, I thirst for God, the living God, when can I go and stand before Him? So para po maibsan yung ating pong lungkot, yung ating pong discouragement, sabihin po natin sa Diyos, Panginoon, nauuhaw ako sa presensya mo. Panginoon, nauuhaw ako, Panginoon, nagugutom ako sa iyong salita. Sino po dito yung nakaranas na ng gutom? Di ba, minsan, kumalabit lang ng konti yung bituka, ay, nagugutom na ako. Natataranta ka na. Di ba? Tama po. Ay, bukas ka ng refrigerator, di ba? Kahit anong pagkain, kakainin mo. Kahit, isang linggo na to, pero pwede pa to, init ko lang to. Tama po? So, mga kapatid, so it's the same thing with our soul, ng ating pong kaluluwa ay nagugutom din. Ang unang gutom at ang unang uhaw niyan ay ang Espiritu po ng Diyos at ang Kanya pong presensya at ang Kanya pong salita. So para po tayo mag-grow, para po tayo lumago spiritually, we should always meditate. Palagi po nating isipin, ay nagugutom ako. Palagi po natin paalalahanan ng ating pong sarili na tayo po nagugutom at nauuhaw sa presensya ng Diyos. So tell God, ano po, sabihin po natin sa Diyos, alam niyo po, when times that you don't feel His presence, pagka hindi po natin nararanasan ng Kanya pong presensya, sabihin po natin sa Kanya, Panginoon, nauuhaw ako sa iyo. When your heart is broken, okay? Pagka yung, sino po dito yung na-broken hearted na? Okay. Hallelujah, wala na akong kausap. Okay, yung love mo, hindi ka na love, di po ba? Okay, praise God. Pero merong, praise God, pero si Lord, love na love ka. Kaya lahat ng mga singles dito, yung mga singles dito, I have good news for you. Jesus loves you. Okay. Praise God. So,
Kaya tell God when you no longer go to church, pagka minsan hindi ka na nagpupunta sa church, di ba dumarating po yung discouragement? At nung unang punta ka, parang isa lang yung demonyo yung nakaharang sa pintuan, dali mo na nakalusot. Hindi po yung usher ang sinasabi ko ha. Okay, mga usher po, mga angelic po, mga faces po yan, tsaka mga smile. Okay. So, minsan hindi po ba? Pero pag lumayo ka na, di ba parang mahirap bumalik? Hirap bumalik. Nag-struggle ka. Nandiyan ka na sa pintuan, parang ayaw pumasok. Di po ba? Naranasan niyo po ba yun? Amen? Kaya po napakahalaga that na huwag po tayong maging pabago-bago. We should be consistent in everything that we do. Okay? So ganun din po, di ba pag nag-absent kayo sa trabaho, parang hirap pumasok. Di ba? Dahil sigurado pagagalitan ka ng boss mo. Tama po? Kaya we should, di ba? Kung ano isip mo, ano kayang masakit sa akin para makakuha ko ng sick leave. Okay. Kaya kahit na wala kang sakit ay magkakaroon ka ng sakit. Tama po? Kaya po napakahalaga mga kapatid that we should be consistent with our fellowship and worshiping together with other believers. Okay? So, ano pa po? When your soul is disturbed or deeply troubled. Alam niyo po, ang ating pong buhay, sometimes, ang trouble po natin, hindi lamang naman po sa labas eh. Internally. Tama? Wala naman nakakakita ng sugat mo sa puso eh. Ikaw lang nakakaalam yan. Maybe you're smiling outside, nakangiti ka, hi sister. Di ba? But inside, di ba nagdurugo ang puso mo. Tama? Okay, praise God. Okay. Ba't parang nagdurugo na nga puso, nakangiti pa kayo. Hallelujah. Okay, amen. Hallelujah. Kaya po, kaya sabihin po natin kay Lord, tell God how long you long for Him. Sabihin po natin sa Panginoon, Panginoon, kailangan kita. Minsan yun lang naman ang gusto marinig ng Panginoon sa ating pong bibig para maranasan nating muli ang kagalakan na dati nating naranasan nung una po natin siyang nakilala. Okay? Para ma-restore po yung ating po salvation. And then sabi dito sa Psalms 42:6, My God, now I am deeply discouraged, but I will remember you. Even from distant Mount Hermon, the source of the Jordan, from the land of Mount Miser. So tandaan po natin mga kapatid, remember God no matter how desperate your situation is. Alam niyo po, dumarating po tayo sa mga situation na parang desperate na po tayo, hindi po ba? Sa ating pong buhay. At ako rin desperado na ako dahil pinapawisan na ako dito. Okay, praise God. Thank you. Okay, so praise God. Kaya po napakahalaga that we should always remember God. Hindi po tama na minsan ay hindi ka mag-church dahil desperado ka. Hindi po tama yun. Hindi ka mag-church dahil may problema ka. Hindi ka mag-church dahil may sakit ka. Hindi ka mag-church dahil wala kang pera. Dapat mas lalo ka mag-church. Parang wala akong kausap ha. Dapat mas lalo ka mag-church. Amen? Broken-hearted ka na nga. Magkukulong ka pa. Tama? Wala ka na nga pera. Nagmumukmuk ka pa. Tama po. May sakit ka na nga. Di ba? So, mga kapatid, ang Diyos po natin ay Diyos na available sa ating pong mga kahinaan. Pagka ikaw ay walang kapayapaan, lumapit ka sa Kanya. Pagka ikaw ay nangangailangan, lumapit ka sa Kanya. Remember the woman bleeding for 12 years? He is bankrupt. Financially, spiritually, emotionally, physically. Pero ano pong ginawa po niya? Gumawa po siya ng hakbang. Lumapit po siya sa Panginoon kahit na siya ay hinang-hina na, gumapang siya para mahawakan lamang ang laylayan ng ating Panginoon, and the rest is history. Amen? You will only receive the miracle when you take action. Amen? Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw wag ka nang uling magliliban ng church. Okay? Praise God. Okay, praise God. Alam mo, okay? So sabi dito, but each day the Lord pours His unfailing love upon me, and through each night I sing His songs, praying to God
who gives me life. Okay? Sino po yung may bigay po ng buhay po sa inyo? Parang hindi nyo alam Okay? Amen. God is our creator. He is the giver of life. You are created according to the image of God. Hindi po kayo galing sa unggoy. Okay? Although na minsan nangangamoy unggoy kayo, pero hindi po kayo galing sa unggoy. Okay? Okay, praise God. Biro lang po, alam ko, baka bagong paligo kayong lahat. Okay? Praise God. So, sabi dito, but each day the Lord pours His unfailing love upon me. Alalahanin po natin palagi na ang Diyos ay hindi po siya nagsasawa na ibuhos ang kanyang pag-ibig sa atin sa bawat araw. Sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases. There are new every morning. New every morning. Kaya bawat umaga, meron po siyang bagong pag-ibig na ibinibigay sa bawat sa atin. And through each night, I sing His songs. Okay? Praying to God who gives me life. So praise the God who gives you life. Unang-una sa lahat, He is the potter and we are the clay. Ano ba ibig po sabihin? That He is the potter and we are the clay. Siya po yung nagmumolde. Tayo po ay nandoon po sa umiikot. Kaya po minsan, ang ikot po natin parang ang bilis. Di po ba? Parang nakakahilo. Minsan naman mabagal. At minsan po meron po tinatanggal sa atin at ikaw ang napapasigaw, aray, aray, aray. Kasi minsan marami mga bagay na dapat tatanggalin sa ating pong buhay. He is the molder and we are just the clay. Siya po yung nagmo-mold ng ating pong karakter, nagmo-mold ng ating pong mga sinasabi, nagmo-mold ng ating pong buhay. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw magpatama ka. Kundi tatamaan ka. Okay? Praise God. Alam niyo po, one of the great illustration ng isa pong tao na hindi po nagrereklamo sa dami ng kanya pong mga pinagdaan ng mga challenges ay walang iba kundi si Joseph. Napakabait, hindi po ba? Natapon sa Egypt, ang bait-bait naman niya. Wala namang siyang kamalay-malay. And then, nagsilbi sa kaharian, sa palasyo ni Potiphar. And then, napagbintangan pang rapist. Hindi po ba? And then nakulong naman. Pagkatapos sa kulungan ay pinangakuan na, sige, pagkano i-recommenda kita para makalaya ka na dito. Pero hindi naman din nakakalimutan din siya. Tama po? Pero ganoon pa man, nanatili po siya. In times of his discouragement, his deep depression, nanatili po siyang tapat sa ating Panginoon at hindi nagre-reklamo. Hindi katulad. Amen? Tama po. Minsan lang konti reklamo. Okay? Kaya po napakahalaga mga kapatid that each day palagi po natin tandaan ang pag-ibig ng Diyos sa ating pong buhay. Remember Him when your enemies are oppressing you. Tandaan po natin siya pagka minsan may mga kaaway ka, di po ba? Bait-bait mo na nga, inaaway ka pa. Di po ba? Praise God. Ibigay na lang natin sa Panginoon. At ang nakakalungkot pa noon, di po ba? Minsan yung mga unbelievers, di po ba? Minsan kinakantsawan yung pananampalataya mo. Kala ko ba ano ka? Christian ka. Ba't wala kang pera? Kala ko ba Christian ka? Ba't naalis ka sa trabaho? Kala ko ba Christian ka? Bakit may sakit ka? Tawagin si Lord para pagalingin ka. Di po ba minsan may mga kilala po ba kayong ganyan? Okay po kung unbelievers, minsan po kapwa believers. Pero hindi taga rito yun, okay? Okay, hindi po ba? Minsan ay nakikita lamang nila yung sa ngayon, hindi nila nakita yung hirap mo. Kaya wag mo paghangaran yung meron sila na maganda na hindi mo naman kayang daanan yung kanilang mga pinagdaanan. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, so it's very important for us to remember God each day sa Kanya po pag-ibig po sa atin. Sabi doon, Oh God, my rock, I cry, why have you forgotten me? Why must I wander around in grief oppressed by my enemies? So how many of us, ngayon sa araw na to, naranasan po natin, meron po tayong deep sorrow or pain na sinabi po natin sa talagang naranasan po natin yung parang matinding problema sa ating pong buhay, matinding dagok, matinding bagyo. At naranasan po natin, sinabi natin, Panginoon, nasan ka? Kala ko ba, pagka nasa sayo na ako, ay ingatan mo ko. Kala ko ba, ay tapat ka sa iyong mga pangako. Sino ba dito yung nakaranas na minsan kinwestiyon natin ang Diyos? Nagtatights ako, nagsiserve ako, pero bakit gano'n? Bakit may sakit ang tatay ko? Bakit nawalan ako ng trabaho? Tama po?
So, minsan nasasabi natin, Panginoon, kala ko ikaw bahala. Pero bakit ngayon ako ang kawawa? Okay? So, mga kapatid, ang nangyayari sa iyo ay nangyayari sa lahat. Okay? Kaya palagi po natin tandaan, mga kapatid, na tayo po'y dumadaan sa problema. It's not because sometimes hindi po yung kagagawa ng Diyos, minsan kagagawan natin. And then, because of our sinful nature, kaya po tayo dumaraan minsan sa mga problema. Kaya mga kapatid, it's very important for us na palagi po palagi po tayong tumawag sa ating pong Panginoon. Okay? And then, nagka-COVID. Minsan, bakit ano, Panginoon? Kala ko ba, covered ako, pero bakit nagka-COVID yung family ko? Amen. Pero gumaling po ba sila? Gumaling. Amen. Hallelujah, dahil sa biyaya ng ating po Panginoon. Kaya nagkaroon po siya ng conclusion, sabi ni Haring David, why am I discouraged? Why is my heart so sad? Bakit ba ako'y nadi-discourage? Sabi niya, I will put my hope in God. I will praise Him again, my Savior and my God. So kung talagang kilala mo na si Jesus ang tagapagligtas mo, hindi lang kaluluwa mo ang ililigtas po niya. Ililigtas ka niya sa kahirapan, ililigtas ka niya sa sakit, ililigtas ka niya sa sumpa, ililigtas ka niya sa anumang mga gawa ng kaaway na tinatangka ng kaaway sa iyong buhay. Amen? Kaya si David come to his own conclusion or maybe a revelation sa kanya. Ano po? Bakit ba ako nalulungkot? Bakit ba ako nadi-discourage? Sabi niya, kinakailangan lang naman pala ilagay ko ang aking tiwala sa Diyos. Kinakailangan lang naman pala ay muli ko siyang purihin, muli ko siyang sambahin, muli ko siyang i-acknowledge sa aking buhay. I-acknowledge ko siya bilang aking tagapagligtas at i-acknowledge ko siya bilang aking Diyos. Okay? So when feeling hopeless, mga kapatid, tell God how you hunger and thirst for His presence. Wag po natin gayahin ang itsura nito. Okay? When hopeless, sabihin po natin, Panginoon, I'm thirsty. Nauuhaw ako, nagugutom ako sa iyong presensya, nagugutom ako sa iyong salita. Okay? And then sa Psalms 42 verse 1, as the deer longs for streams of water, so I long for you, O God. Ginamit po ni David ang kanya pong imagination na para siyang isang usa na kung saan ay siya ay nasa gitna ng ilang, na kung saan ay wala siyang maiinuman. So ganun din po ang buhay po natin. Let's always imagine that we are a deer without God. Na parat po tayo yung usa na mamamatay sa gutom, mamamatay sa uhaw pagka tayo ay wala sa presensya ng Panginoon. That we should be desperately seeking for water or desperately seeking for God in the wilderness. Hayaan po natin na maging craving po ng ating pong kaluluwa na i-restore ang ating pong kalakasan pagka tayo nanghihina sa pamamagitan ng kanya pong presensya. Na i-restore ng Panginoon ang ating pong pag-asa at ating pong kagalakan na atin lamang po matatagpuan sa ating pong Panginoon. Okay? When we are emotionally and spiritually dehydrated, huwag na tayong humanap pa ng kung saan-saan. Tayo po ay lumapit sa ating pong Diyos. Sabi dito, He cried from the bottom of His heart. Siya po ay umiiyak talagang sa kaibuturan ng kanya pong puso. Sabi niya, I long for you, O God. Panginoon, kailangan kita. Okay? Alam niyo po, how do you succeed in life? Last time po, I mentioned it, last Sunday, I think. It's very important. It's either by inspiration or by desperation. So ngayon ang tanong, how desperate are you for God? Gaano ka ka-desperado para abutin ang Diyos, para mapunan, para mabigyan ka ng satisfaction ng iyong kaluluwa. And then when feeling hopeless, pray for God to defend and deliver you. Alam niyo po, hindi po mawawala talaga yung chismis, away, yung mga pinaghihinala, suspecha, sa trabaho. Okay? So, hayaan lang po natin. Hayaan nyo sila. Let small minds, okay, lead their small lives. Okay? Hayaan ninyo yun. Wag na ninyong iyakan yung mga maliliit ninyong mga hurts. Wag na kayong makipag-argue sa mga maliliit na mga bagay. Okay? And then, let God defend you. Hayaan ninyo ang Diyos na maging tagapagtanggol ninyo pagka merong po mga hindi po magandang sinasabi sa inyo. Panginoon, I give them to you. Okay? And God will avenge
you. Siya po yung magtatanggol sa bawat sa po sa inyo. And then when feeling hopeless, ask God to restore you. Ayan po natin na ang ating pong buhay ay i-restore po tayo. I-restore niya yung ating pong joy ng ating pong kaligtasan. I-restore niya yung joy na tayo po yung makapag-church. I-restore niya yung joy ng ating pong pagsisilbi po sa Kanya. I-restore niya yung joy ng pagsunod po natin sa lahat po ng Kanya pong mga pinag-uutos po sa atin. Sabi ni Haring David in Psalms 139, 23 and 24, "Search me, O God." Panginoon, saliksikin mo ang aking puso and know my heart. Test me. Subukin mo ako and know my anxious thoughts. Pati ang aking mga iniisip. Point out anything in me that offends you. Turo mo sa akin, Panginoon, ano ba yung mga bagay na na-offend kita? And then lead me along the path of everlasting life. Alam niyo po, ang ating pong buhay is just like a path. There's a path for long life and good health. Alam niyo ba yun? Of course, pagka kumakain ka ng tama, hindi ka masyado nag-worry. And then nag-exercise ka. At maayos ang tulog mo. Of course, you are walking the path of good health and long life. Di ba? A path for financial security. Kung ikaw hindi masyadong magastos. Di ba? Yung ini-ignore mo yung mga sale na nakapaligid sa iyo. Di ba? And then marunong ka na mag-save. Marunong kang sumunod sa pinag-utos ng Panginoon about financial stability. Di ba? You are in the path of financial security. At ganoon din po, there is a path to everlasting life. Meron po tayong dadaanan. Ano po yung dadaanan po natin? Jesus is the way. So dapat po ay siya lamang po yung ating po susundan dahil siya lamang po yung nakarating po doon sa kalangitan na nagmula po dito. Amen? So napakahalagang mga kapatid that we should follow the Lord. And then when feeling hopeless, encourage yourself in the Lord. Alam niyo po, when we are encouraged in the preaching, when we are encouraged in our devotion, hindi po palagi tayo magkakasama. Pastor ninyo, Linggo't, Miyerkules, kita po tayo, minsan Friday. Pero the rest of the week, hindi po tayo nagkakasama-sama. Yung katabi mo, hindi mo rin nakakasama yan palagi. At minsan po yung depression, yung discouragement, dumarating po yan in the time na tayo yung nag-iisa. So always remember to learn to encourage yourself. Pag may sakit ka, wag mo sabihin, ay, hindi na ako gagaling. Ito, mamamatay na yata ako. Okay? So ibig sabihin mga kapatid, encourage yourself. Hindi. Gagaling ako. Di ba? Pag wala kang pera, sabihin, wala na akong pera. Sino kayong utangan ko? Ito si Pastor, si Sister Stella, kung mayaman to, ito kaya utangan ko. Cancel. Okay. Amen? Hallelujah. Lapit tayo kay Lord. Because He will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Di ba? Sa Psalms 23, He is the great shepherd and with Him, we will lack nothing. Hindi na po tayo mangungutang. Di ba? You are the head and not the tail, above and not beneath. You are the borrower and not the lender. Amen? You are not the borrower, you are the lender. Okay? Pero huwag yung magpapa 5-6, ha? Okay? Encourage yourself in the Lord. Pagka down ka, di ba? Ay, kinakailangan hanapin si Lord. Kinakailangan ay lumapit ako sa Kanya. Okay? Kaya after seeking God, alam niyo po, pag hinanap na po natin ng Diyos, no other people, no other person better than you can encourage yourself. Hindi ang anak mo, hindi ang nanay mo, hindi ang pamilya mo, hindi ang employer mo. Kahit na po si Pastor. Amen? Kaya encourage yourself in the Lord. When feeling hopeless, remember God no matter how desperate your situation is. Hindi ko po alam kung ano pong situation meron kayo sa mga sandaling ito. Maring may sakit ka, tagal-tagal mo nang pinagpipray, pag gumagaling. Maring pag-isipan mo sa trabaho and then you're praying for promotion, increase of salary. You're praying na sana, Panginoon, malipat na ako ng ibang work. Yung medyo ayos ang oras. Maring wala pa. Wala pa resulta. Or maybe may pinagpipray ka na tao na gusto mo na magbago, pero hindi pa rin nagbabago.
Don't depress yourself. Huwag ka ma-discourage. Dahil ang pagbabago ay nagmumula sa Panginoon. Ang trabaho po natin ay baguhin ang ating pong sarili. Pag nagsimula kang magbago, sigurado yung pinagpipray mo ay magsisimula na rin magbago. Amen? Kaya po, napakahalaga mga kapatid, i-review po natin. Let's review what God has done into our life. Ano ba yung ginawa sa atin ng Diyos? Ako po, marami pong ginawa sa akin ng Diyos. And I'm always thankful for what God has done into my life. Dahil po ako mga palpak. Maraming mga desisyon na mali. Maraming mga pagbagsak. Pero ang Diyos ang palagi pong nag-aangat. Amen? So whatever situation you're in right now, mga kapatid, God is always for you. Kaya kanyang iahon muli sa iyong pagkakabagsak. Kaya niyang bigay ang iyong mga kakulangan. Kaya kanyang pagalingin sa iyong sakit at karamdaman. Kaya kanyang palakasin sa iyong mga kahinaan. Kaya niyang baguhin ang anumang mga bagay na hindi mo kayang baguhin sa sarili mo. Amen? Hallelujah. Sige po, tayo po natin tumayo. Hallelujah. Hallelujah. Father God, once again, we just want to thank you for your wonderful message, for reminding us how important you are in our life. Maraming salamat dahil pinaalala mo sa amin na minsan kaya po kami nadi-discourage, kaya po kami nalulungkot, kaya po kami nadadown, nawawalan ng pag-asa sa aming pong buhay dahil sa hindi ka namin naaalala sa tuwi-tuwi na. And Lord, starting tonight, Panginoon, we will always be hungry, we will always be thirsty for your presence and for your word. Ayaw na po namin muli na dumating sa sitwasyon na kami, Panginoon, ay desperado, Lord God. And Lord, just want to thank you that you are a good God and you are our Savior, our God, and in you, Lord God, we will always put our hope. Hallelujah.